Yung mga Kamordan Treasures ay ituturo ko po sa inyo ang sekreto ng relong automatic kapag ito po ay namatay kung inyong hinubad. Ito po ay napakasimple lamang para hindi nyo na po dalahin sa manggagawa at hindi na kayo gumastos dahil may isa ka lamang pong pyesa na aadyasan sa loob ng relo. Dito ay may dalawa tayong klase ng relo. Dito lang. May dalawang klase tayo ng relo. Yan. Isang Seiko 5 na sports. Ito po ay napakabagal ng umandar dahil hindi nga po nasusuot. At ito namang isa ay divers na medium. Talaga pong patay na kasi hindi na po talaga sinuot. Ngunit sa pagtingin ko lamang, ito po ay walang sirang pyesa. Ituturo ko po sa inyo ang sekreto kung paano ninyo mapapaandar ito na kayo na lamang ang gagawa. Okay? Ang mahalaga lamang po, meron kayong long nose. So may long nose kayo para mabubuksan po ninyo ang takip ng inyong relo. At ang mahalaga din po ay meron kayong screw, flat screw na maliit. Yung mga ginagamit din po sa cellphone, basta flat screw. Yan. At meron po kayong tweezer o kung wala kayong tweezer, meron po kayong matulis na bagay tulad ng karayom na pantusok sa loob. So tutulong po sa inyo. Ito po ay very basic lamang. So ang pagtanggal po ng bracelet, kailangan meron po yan dito makikitang sabat. Kung wala ka pong tweezer, kuha ka po ng karayom, susundutin mo po ito kasi may spring yan. Ganon. Lulubog po yun, sabay mo kukunin ang bracelet. So ito po yung spring bar. Kapag yan po ay sinundot mo, may spring po kasi yan, yan, lumulubog yan, matatanggal mo na ang iyong relo. Okay? Tapos, bubuksan po natin ng long nose. So, ang mahalaga, dapat meron po kayong sapin sa inyong kamay na tela o anuman para kung sakaling sumablay ang inyong pagbukas, hindi po masusugatan ang inyong palad. So, ganito lang po yan. Laging pakaliwa ang pihit. Okay. So, ang relo pong ito ay, mapapansin nyo po, napakahina na ng kanyang andar. Napakahina po ng galaw ng kanyang balance wheel. Yun o. Kasi nga po, laging hinuhubad. At sa tingin ko lamang po, yan ay maluwag na po ang main spring. Kung makikita nyo po, meron po ditong barrel drum. Ito po yan. Yan pong barrel drum na yan, may plate. May tornilyo po sa loob, sa ibabaw yan. Yan lamang po ang inyong aadyasan pa kanan. Hihigpitan nyo po yan. Kapag yan po ay nahigpitan nyo na, yan ay babalik sa dating gandang takbo sapagkat yung kanyang main spring sa loob ay humigpit na naman. Mararamdaman nyo po yan kung medyo mahigpit na kasi titigas po ang susian. Tingnan niyo po, bibilis na po ang takbo ng kanyang balance wheel. Mansinin niyo. Nagnormal na po ang kanyang takbo. Kasi kanina mahina. Kung mapapansin niyo po, ang bilis na po ulit ng kanyang takbo. Yan po. Mabilis na ang takbo ng main spring. Ibig sabihin, yan po ay normal na ang takbo. Dahil ang relo po, kapag hinuhubad nyo, hindi po gumagalaw ito. Yan. Hindi po gumagalaw itong kanyang rotor. Dahil pag gumalaw ang braso mo, gagalaw po yan. Ihigpit po yung main spring sa loob nito. Kaya po lumalakas ang karga ng automatic. Ganun lamang po kasimple para hindi na po kayo pumunta sa pwesto. Ito naman pong diver watch, talaga pong hindi na po umandar kasi matagal na pong hindi sinuot. Natural, hindi na po yan naandar. Ganun din lamang po ang kanyang procedure para po umandar. Ganun po ang ating gagawin. Bubuksan muli. Lamang ang may alam. Kailangan ulit ng sapin sa kamay para po hindi magkasugat kung sakaling sumablay.
Yan. So makikita nyo po, talaga pong hindi na po umaandar. Yan, hindi na po talaga umaandar ang kanyang balance wheel. Yan po oh. Dahil yan po ay maluwag na. So sususian lang po ulit natin dito. Yan, sa barrel drum para po ito ay umigpit at umandar. Tignan nyo po. Yan. Ihigpit po yan kapag ka po yan ay tapos na or masikip na. Ganyan lamang po kasimple para hindi na kayo magbayad. Kasi ang mahal po na bukas ng mga relo. Tignan niyo po kung umandar na. Yan. Umandar na po. Pansin niyo po. So umandar na po ang kanyang balance wheel. At kung titignan mo, tuloy-tuloy na po ang andar niyan. So ganun lamang kasimple. Nawa po ay may natutunan kayo sa ating video. Lamang ang may alam.